Tuloy-tuloy naman ang pagpapaganda sa Palo Cathedral sa Leyte para sa pagbisita roon ni Pope Francis sa Sabado. Mismong ang Arsobispo ang nag-inspeksyon kanina sa ginagawang preparasyon. Wala naman na dyan nga po, no, ay may ulat on the spot si Ian Cruz. Yes, in full swing nga yung ginagawang preparasyon dito sa Palo Cathedral kaugnay nga ng pagdating ni Pope Francis dito. Alam mo, Connie, mismong si Archbishop John Du ang namataan natin na nag-inspeksyon kanina. Yan nga, makita natin sa loob at maging dyan sa labas ng katedral ay personal niyang tinitingnan yung lahat ng ginagawa gaya ng pagpipinta, pagsasaayos ng bubong, pagsasaayos ng mga nabasag na salamin nitong buong katedral. Pero binanggit sa atin ng ilang mga pari, Connie, no, yung ibang side nitong katedral ay hindi na raw maayos yung mga glass dahil nga sa kakapusan na ng panahon. Pero gayon pa man, handang-handa na raw sila sa pagdating ng Santo Papa. Ito nga yung loob nung katedral at yung mga miyembro ng PNP mula sa Cebu, sila yung katulong ng mga taga-simbahan at sila yung nagbubuhat ng mga upuan na idinagdag para mas magkaroon ng dagdag na kapasidad yung loob ng simbahan kapag nagkaroon na nga sila ng audience sa Santo Papa. Walang misa na isasagawa rito, pero yun nga, makakausap ng Santo Papa yung mga pari, yung mga madre, at yung iba pang mga benefactors dito para nga diyan sa pagdating niya. Ito namang mass grave, Connie, puspusan din ang paghahanda, pinipinturahan at minabadali yung kulang yan sa 400 mga lapida, sapagkat mag-aalay daw ng dasal at magbabasbas ang Santo Papa dyan sa mass grave na yan na pawang mga biktima ng bagyong Yolanda noong 2013. At mula doon sa mass grave na yan, isang bagong groto yung ginawa. Ilang hakbang lamang mula nga doon ay maglalakad ang Santo Papa at babasbasan din niya yung groto na yan. At mula doon sa groto ay isang sasakyan yung maghihintay sa kanya at ihahatid na ang Santo Papa sa Tacloban Airport pabalik ng Maynila para ipagpatuloy pa yung kanyang papal visit doon sa ating sa kabisera, diyan sa kabisera natin sa Luzon. Samantala, yan nga nakikita natin Connie, maraming barrier naka-ready dito sa paligid ng katedral. Ilalatag daw yan sa araw mismo ng pagdating ng Santo Papa upang hindi magkagulo yung mga tao dahil two-way traffic lang ito, Connie. Nakita natin itong intersection mismo na yan. Yung nasa kaliwa nyo, yun yung papuntang Tacloban at dyan siya manggagaling at dito siya, pagpihit dyan ay makikita siya ng mga tao. Kaya naman marami daw ang mag-aabang Santo Papa. Excited na Connie ang mga tao rito sapagkat yun nga medyo short distance lamang yung pupuntahan nila, makikita na nila yung Santo Papa at maiksi lamang din yung distansya mula sa kalsada hanggang doon sa sinasakyan ng Santo Papa. At Connie, natanong ko na rin si Archbishop John Du, papaano nga kung talagang umulan sa araw nga ito ay umuulan, noong mga nakarang araw ay umuulan at ine-expect din na magdudulot din ng ulan ang papasok na sinasabi nga magiging sama ng panahon sa ating bansa. Sinabi naman nila, Connie, na nakahanda yung sasakyan ng Santo Papa para nga dyan sa pangyayari na sakali mang umulan. At sinabi rin sa atin nung isang pari dito, si Father Edward dito sa Palo Cathedral, na sinabi nila, inaabisuhan nila ang lahat ng ating mga kababayan dito sa Palo at sa Tacloban at sa mga kalapit na lugar dito sa Leyte na sana daw ay magdala sila nung kanilang raincoat sapagkat hindi papayagan yung pagdadala ng payong at yung magdadala naman ng bag, sana nga daw transparent na bag yung kanilang madala. Connie? Maraming salamat, Ian Cruz. Nagulat ng live muna naman po dyan sa Palo, Leyte.